is the last Monday of the month. Kamusta po ang umpisa ng inyong linggo? Do stick around and get up to speed on the latest stories of the day. I'm Denise Tan. And I am Lourdes Vera dahil kaliwat ka na ang kampanya maging mapanuri. Okay lang maging choosy. So, choose candidates who can do something about the majority. Always just in one direction. Always to the right. Welcome to the afternoon. As mentioned, it is Monday today, February 24th. Last week of February dahil sa Sabado, ang bilis, March na. Oo. Ang bilis ng Pebrero. Sobra. Kung anong itinagal nga nung January, siyang bilis naman itong buwan na to. Akala ko ganun pinatagal ng mga buhay ng mga pinatagal. Huwag humaba ang Ano mahaba ganun? ang buhay. Akala ko yung mabilis. Kung ano Ang tinagal. O ganun din katagal ang buhay. Ganun naman katagal ang mga sana. pinapanganak ng Pebrero. Yung Well, most feeling, of them, no? some of them, Oo. sana all. 101 na nga eh. Okay, ang ating pong chosen delight of the day ay chicken nuggets. Bakit chicken nuggets? Basta. Ako, meron akong rational dyan. Oh, ano? Sa mga panahong ito, we can always gain nuggets of wisdom. Pwede. Naku, papalapit na nga ang eleksyon, Ilang porsyento kaya ng manok ang meron sa nuggets? Di ba halo-halo ang nuggets? Teka nga, Oo, bubuksan halo-halo ko yan. lang. Malamang parang 5% lang manok dyan or not even, ano? No, anyway, 5%? you think we care? Grabe No. naman. You think we care? No. Nako, ito ang nuggets na, ewan ko alam mo ba sa ibang bansa kung inuulam nila yung nuggets? Parang hindi. Di ba they just eat it as is, yung ganito? Pero tayo kasi nakasanayan, lalo sa mga bata, inuulam, ginagawang baon sa school. Ito pinapalaman ko sa pandesal. In But this is essence, typically dry, di ba? kaya ka may sauce. Pwede. Yung isang chicken brand, na chicken fast food, parang ganito rin yung isang sandwich nila. Parang patty size lang. Anyway, Oo. Ikaw ba mahilig dun sa sauce nila for the nuggets? di ba 3 klase yan o 2 lang? Alam ko, itong barbecue, Ito yung classic, di ba? May isa na may parang honey mustard. I think there's sweet and sour. I'm not sure about the third one. Honey mustard yata. Yung sweet and sour medyo available lang kahit saan. No, kahit saan na mayroong nagbebenta ng fish balls or squid balls, pero yung honey mustard, bibihira. Oo. Ang nakakatuwa dito, pag iba-ibang bansa, usually meron din silang ino-offer na ibang flavor. Kung ano yung patok sa kanila. Okay, so let us know din po kung ano ang inyong chosen delight of the day at sabay-sabay tayong magmerienda kasabay ang mga ihahain namin na storya on social media. First one on the Associated Press, the winners of the Screen Actors Guild Awards, which most of the time align with Oscar winners. Aba? So parang ito raw ay foreshadowing palagi, no? Ng magiging mga resulta sa Oscars. Ang nailabutan ko lang kanina, trending ngayon si yung kapatid ng taga Home Alone, si Kieran Culkin. Nanalo siya ng Best Supporting Actor. Best Supporting Actor. Meron siyang pasaring, Oh. Adrian Brody. Oo, anong pasaring? Only got 45 seconds for the speech. Adrian Brody, ano siya? Ano ba? May Kasi mukhang ganon. sumasobra yata palagi si Si Adrian Adrian Brody. Brody. Pero siya, Best Supporting Actor. Ang Yes. nanalo naman ng Best Actor is si Timothy Chalamet. Shalalamay. Chalamet for Conclave. Okay. Okay. No, not for Conclave. Ay. Wala siya dyan. Si Chalamet ay nanalo para sa Complete Best Ensemble Unknown. pala. Yung Complete Unknown ay isang parang biopic ni Bob Dylan. So he plays Bob Dylan. And in fact, ang sabi nila, he actually sings better than... Oy, grabe Yung Bob What is, Dylan. totoo ba? Hindi, kasi pag narinig mga kahit sino, ay mas maganda ang boses kay Bob Dylan.
yung lyrics lang ni Bob Dylan, dyan talaga nagkakatalo. Yun ang tunay na binabayaran. Oo. Kaya may eksakto yung ano, no? Yung conclave. Kasi malapit-lapit sa mga sinasabi nila, mga maaring mangyari. Kung sabihin natin ay ang kapalaran ng mga pangyayari sa Vatican ay sabihin natin na will go one way. Pero ito, itong Sean Baker na Anora, nanalo sa Kanyan. Parang may similarities pala talaga, no? In several, what do you call this? Mga awards. Kung hindi mo pa napapanood Award-giving yung conclave, bodies. bibigyan kita ng kopya. Sige, bigyan mo ako ng kopya. Ganda. At si Jane Fonda ay binigyan ng special award, ano? Classic Jane Fonda. I think she defended the idea of being woke. Sabi niya, being woke just means that you care about other people. Parang pinipigilan niya yung talagang people turning the word woke, the concept of wokeness, into a bad thing. Parang ganyan. I guess okay lang naman to a certain extent nga, no? Pero alam naman natin, I guess when people say woke kasi, they're referring to people na yung medyo intense ng may pinaglalaban. Na wala na sa hulog. Medyo ganun, medyo wala na sa hulog. At ang wokeness naman ay hindi lang naman, kasi ang alam ng karamihan na tungkol sa woke ay limited sa, sabihin natin, isang bahagi lamang ng usapin ng gender. Hindi po ganun lamang. Opo. At ang kabaligtaran naman ng wokeness ay bigotry. Tutuusin mo. At alam natin na lagi ang mga social movements, they tend to be reactionary to the previous one. So kung may sobrang woke, naging masyado mahigpit, naging konserbatibo. So palipat-lipat lang maging sa social movements, art movements specifically. At ganun din sa politika minsan, ano? Sinasabi natin, ang tendency natin is to vote for the opposite of what has... Yung the last one, the most recent one. So abangan natin yan. At ano sa mga Oscar entries bang napanood mo? Wala pa. Bago pala tayo magpatuloy, may kailangan kang batiin, ha? Si Tatay Arnel Santos. Tatay Arnel, hello Isang po. vendor po siya sa Quiapo, no? Sa likod ng Quiapo Church. Sa likod, sa tabi pala. Marami siyang makulay na karakter at laging nanonood ng One News. Anong binibenta ni Tatay Kabisa, Arnel? kandila. Yung mga wishing candles sa kailangan mong sindihan. Kung meron kang pasasalamat at kung meron kang hiling. Hinahangad, Nagsindi siya sa akin ng, sabi ko, pasasalamat. Lagyan na rin kita ng hiling. Yun. Mukhang nagkatotoo yung hiling niya kasi yung singil niyang 300 naging 500. Akala ko pa naman, mga kalibre tayo. Malay mo naman. Kung at least na-send out ang iyong prayers and prayers of thanks and being grateful, di ba? Kung nanonood kang hanggang Storycon, Ay, pinapanood wow! talaga, kabisado niya lahat. Opo, yung ano pangalan mag-asawa na yun? Sabi niya, ayun yung Castro, tsaka yung, sabi, paano niya na-bingwit yung babaeng May yun? ganon? Sabi ko, grabe ka naman, parang mag-ama lang yung edad ng dalawang yun. Pero hello, Tatay Arnel. Denise Tan po. Denise Tan, hindi siya Denise So, or hindi Denise Ho. Nagkakalito-lito na. Yung mga monosyllabic na mga apelido kasi naghalo-halo sa kanya. Arnel Santos. Ayan. Hello po. Sana maganda ang araw mo ngayon, Tatay Arnel. Pag sindi mo ng kandila, itong si Denise Tan, no? Kung may hiling ka, malamang hiling ni Arnel, plus 200 pesos lagi. Okay lang. O yan. My God, 29 years. Teka, si Shala May ba, 29 years old lang? 29 nga. Oo, parang, no? Sa SAG pala, sa Screen Actors Guild Awards, may unsum sila na na kategorya. So, kung titingnan mo naman kasi yung cast ng Conclave, tungkol po ito sa isang pagpili po sa bagong Santo Papa. Magagaling talaga, John Lithgow, Stanley Tucci, Ray Fiennes, ang dami, magagaling talaga. Send mo nga sa akin na mapanood ko na this week. Meron ka bang, USB stick? Bukas magdadala ako. Hindi po natin kinukondo ng pamimirata, pero wala pa po sa anumang streaming platforms kasi ang Conclave. Okay, now we move on to our next story. Ito pinag-usapan to last week, pero medyo may konting continuation on the Philippine Star via live. The headline reads, What Andy Eigenman Can Teach Us About Using ChatGPT.
Oh, syempre Talaga? sumabog na nga yung storya no dun sa kanyang kay Philmar, kay Andy, pati dun sa kay Pernilia, yung babaeng involved daw at naakusahang third party sa kanilang relasyon. But apparently, si Andy Eigenman nag-consult pa pala sa AI, sa ChatGPT to be exact. Hindi, no? Nung medyo pinag-iisipan niya pa siguro kung anong kanyang iisipin o gagawin. Ang nakalagay dito, ang sinulat niya, do you think it's sus? Ano yung sus? Suspicious. Suspicious. Do you think it's sus when a friend invites your life partner to get a love couples tattoo with them without even filling you in or consulting you? Tatlong question mark. Talagang parang may gigil ang Tatlong tanong kay question mark, kahit ChatGPT. isang apostrophe S, wala man lang. Yeah, muna. Okay. Sumagot ngayon si ChatGPT, that situation can definitely seem suspicious or raise some red flags. Open communication and trust are important in any relationship. So if your friend is inviting your partner to do something so personal without discussing it with you, it might feel like a breach of trust. It's worth having a conversation with both your partner and your friend to express your feelings and understand their perspectives. Tapos, pinost to ngayon ni Andy, yung kanyang screenshot. Sinabi niya, woke up to too many responses to my previous ChatGPT screenshot and so overwhelmed with all the support. Thank you, but just got a bit shocked at some of the comments and some seem to assume it was about cheating. I realize my post may have been vague, so we'll just put my first question to ChatGPT for clarification. Antindi, no? Oo. Pinost niya talaga yan. Oo. Okay, ano yung magdadrive sa isang tao para kumausap sa isang, sabihin natin, artificial intelligence na software? Hindi Or natin wala pa alam, siyang no? kaibigan na... Ayun na nga. Kasi I was about to say, I saw this, I was watching this documentary about young men and women nasa mga 20s na they go to mga AI for comfort, for friendship. Dahil yun yung relasyon na parang mas, ano ba tawag doon? Yung mas komportable sila. Oh, wow, talaga. Oo. So, hindi natin alam So- if it's the same case o baka... Bakit daw? Ba't sila nakakahanap ng comfort sa isang... Kunyari, busy sila, they feel like AI will answer them anytime. At any time of the day, magising sila na madaling araw, malungkot sila, pwede na lang kausapin yung AI, pwedeng sumagot yung AI. Wow. 'Di ba? Kasi, paano kung ang kaibigan mo let's say, night shift, tulog sa umaga. O kaya naman baliktad, ikaw naman yung gising sa gabi, tapos sila naman yung tulog sa gabi. Wala namang bayad ng mga kaibigan ngayon, di ba? Wala, pero syempre, paano kung kailangan mo ng kausap? Ganon? Oo. Alam mo yung pelikulang Her? Yes, Oo. oo. Ang director si Spike Jonze at ang bida ay si Joaquin Phoenix. Na in love siya sa computer niya. Yes. O para may tropa ako noon, sabi niya, minsan pag wala siyang magawa, nilalanding niya raw si Siri. And say what? Ano mga, paano gawin yun? How do you flirt with Hindi Siri? ko na tinanong. Siyempre, ang creepy noon, di ba? Tapos mukhang may bago siyang type noon, si Alexa naman. Parang susubukan niya kung... Interesting. Oo, pero yung Her kasi ang kwento po noon, mga kapatid, kasi computer geek na in love sa computer niya kasi yung computer niya ikaboses si Scarlett Johansson. Oo nga. Kanina ka pa iniisip ko sino yung boses eh. Oo. At siya dapat, si Scarlett yung supposedly boses ng itong pang-ilang chat GPT-3. Oo. Pero ayaw niya. Ginawi niya. Ayaw niya Oo. Scarlett yun eh. Oo. Kasi sabi sa Saturday Night Live, to joke lang to sa Saturday Night Live, nagpapalitan ng joke si Colin Jost, yung asawa ni Scarlett, Oo. na taga SNL yung Weekend Update, plus si Michael Shea. Sabi niya, hindi niya raw pinanood yung Her because even with that voice, without that body, what's the use? Name just quoting Oo. as a punchline from Saturday Night Live. Grabe yung linya na yun. Oo. Pero wala bang kabaligtaran ng bakit parang puro babae yung boses ng mga AI? Hindi ako sure. Pero kapag pumunta ka naman sa ibang apps, merong, I believe, no, kanyari sa Waze, meron naman silang boses na lalaki, pang lalaki. Iba-iba pa nga ang accent eh. Pwede nga Tagalog eh. Meron. Meron pa nga raw boses ni Duterte, di ba? Totoo ba? Oo. Pag ikaw nagkamali ka dyan, Ano yung binibleep?
Parang gano'n. Meron alam ko, si Rufa may kinto. Totoo ba? Meron Kanan nga. ka lang. Go, go, go. Parang ganun nga. Oo nga. Gusto mo subukan? 500 meters. Go, go, go. Diyos! Oh, seryoso nga. Dapat meron ding Denise Tan. Bumalakak. O may umahalakhak. Ay, You missed the turn. ganyan. Pero balik tayo kay Andy. Oo. Kailan ka huling kumonsulta sa ChatGPT? Hindi ako nag-chat GPT eh. Ay, di ba? Oo, bihira akong maganyan. Also, if I Google something, it's not this specific. Like usually, I just look for something or an explanation. Subukan niya kaya rin yung bago ngayon. Yung sinasabi mas mabilis para sa ChatGPT. Yes, oo. Yung DeepSeek. Oo. At although medyo bata pa yun eh. Kulang pa siya sa exposure sa buhay. Ang style daw sa ChatGPT, normally kasi ganito, ang ginagawa ng AI ay hina-harness ang lahat ng possible pieces of information sa internet para ibigay sa'yo. Ngayon, yung napaka-frightening nung bilis, no? Maganda raw to sa mga law, sa mga kaso sa law. Kumbaga, isa-scrub nila lahat ng mga nakaraan para ibigay sa'yo very specific. So ito, interesting din kasi paano ba maghahanap ng kaparehong kaso? Kung makikita na hindi ito yung unang pagkakataon. Medyo freaky, di ba? Siguro they also go through yung ChatGPT. I'm not sure because I don't use it. Pero I'm assuming dahil sa internet, available din yung mga, let's say, Reddit. That's a platform kung saan nagpapasok din yung mga tao ng kanyang mga problema, tapos sumasagot din yung mga tao doon. So life experiences. Forum yun. Yes, pero wala bang access doon ng ang ChatGPT? May bayad kasi yun eh. Ah. Minsan tatanungin ka kung tuloy ka sa browser or gusto mo buksan yung Reddit na app. Parang sa browser nakakakita naman ako. Yun nga, meron. Pero hindi lahat ay up to a certain point lamang. Hindi niya ipapakita privilege. lahat. Oo. Okay. Wala kang extra privileges. Pero anyway, mukhang dito yata pupunta ang ang sangkatauhan. Yung AI? AI. So, sabi nga nila, who needs a meaningful human relationship when there's Wi-Fi? Parang hindi ako naniniwala pa din. Sabi lang nila. Oo. Okay. Anyway, speaking of Andy Eigenman, she got a tattoo in memory of her late mother, the iconic Jacqueline Jose. Si Carlo Aquino naman nag-share ng bonding moments ng kanyang anak at ng kanyang asawa na si Charlie Dizon. Here's a showbiz wrap from News 5 correspondent MJ Marfori. Nagpa-tattoo ng palm leaf si Andy Eigenman. Ito raw bilang honor sa kanyang nanay na si Jacqueline Jose. Ilang araw bagong first death anniversary nito, sumisimbolo raw ang kanyang pinatattoo ng strength, victory at eternal life. Sabi ni Andy, naging mahaba, mahirap at madilim ang kanyang journey ng pagluluksa. Pero naniniwala raw siya ang love na pinaparamdam sa kanya ay nakakatulong para makita niya rin ang light. Pumirma ng kontrata sa Viva Artist Agency ang aktor na si Carlo Aquino. Galing si Carlo sa Star Magic. Pero tingin niya, it's time to move on and try new things. Para sa akin, yun nga lang talaga na kailangan kong gumalaw, kumilos at gumalaw para hindi mo feeling na stagnant ka, yung wala kang ginagawa, ganun. So, yun, Viva, winelcome nila ako. Kwento naman niya na level up ang happening sa kanyang family life dahil close na raw ngayon ang kanyang unika iha na si Mithy at sa misis na si Charlie Dizon. Nung Christmas, nasa La Union kami, ganun. O minsan pag tumatawag sa akin, si Charlie na hinahanap. Hi Daddy, where's Tita April? Busy ngayon si Carlos sa It's Okay to Not Be Okay series na mapapanood rin sa Kapatid Network. Pero nais pa niya gumawa ng iba pang klase ng proyekto soon. Ano kayo nagpapayat si Carlo Aquino? Oo nga eh. Nagkapansin-pansin, talagang yung kanyang face At with the medyo jaw. kahawig na ngayon si Jojo Alihar. Pansin mo? Gets ko, it's the hair din kasi for me. Oo. Yun ang sigurang mas Ang tanong dyan, kung kaya ba niyang sumayaw gaya ni Jojo Alihar. The Tigers. Matindihan ng mga galawan. O, binabati po natin lahat ng viewers ng Afternoon Delight while I have streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Unahin ko na, uulitin ko, Arnel Santos, na hindi nanonood sa mga social media platforms, sa telebisyon nanonood. Ay, thank you talaga. Ang tingin ang lolo mo. Oo. Teka lang, may nag-comment sa akin, medyo natawa ako ha.
Si Charisha Centeno, sabi niya, Hoy! Hoy! Ohoy! Shout out please. Hoy! Malamang. Charisha. Okay na ba to? Hoy! Hoy! Baka ganon, Yun oh. lang eh. Tone is all. Baka, So next time, pag mapashoutout kayo, wag magsimula ng oy. Unless Kastila yan. Oy. Silent H. Hoy. Para sa mga taga-Pampanga. Okay, anyway, sino pa ba ang mga nanonood Si ngayon? Elmo Cardenas, of course. Chicken nuggets, yummy. Hi, Lourdes and Ma'am Denise. Hey, epic. Ang ganda ng voice impression ni Tita Denise kay Rufa May. Go, go, go! Oh, Jet Wenceslao. Gandang hapon po. Okay, si Joanne Mibs. Sa tawa ako nakikinig. Tawa niya ay katulad kung paano ako tumawag ng malakas. Ha? Kaya alam ko ang buhay niya, pero pag kunwaring wala na, kaya ako walang pakialam. Oo. Hey, Epic, rent a Tito service for your human connection or human connection needs. Tatagayan ka sa abot niyang halaga. Abot niyang halaga. Si Melet Rosete, lagi nagsasend sa atin, sa isaw natin, Isola Science. Nagutom daw bigla sa ating chicken nuggets. Oo, may offer si Elon Musk. Sabi niya, pwede bang mag-couples tattoo tayo, Boss Lord? Pwede bang bote ng Red Horse? Pag couples tattoo ba, dapat pareho, no? Hindi ko alam. Paano ba yun dapat? Oo. Para Pero siguro- meron atang ginagawa yung pinapagdikit. Nakita ko nun Oo, recently. parang Parang ganun ba yun? heart-heart mga gano'n. Kung ano So, man pag yun. pinagtabi yung tattoo namin ni Elon Musk, ay may dalawang bote na magkatabi. Na nag-cheer siguro. O, paano pag naghiwalay tayo, Ilong? Yan ang malaking issue dyan. Ano kala mo sa akin? Easy to get? John De Mesa, we need Lourdes de Vera AI voice. Milet Rosete, sabi niya, ha ha ha, si Simsimi lang kausap ko. Sino si Sinong Simsimi? Okay, sabi ni Alex Fuentes, heart, heart, flower, flower, more hearts. Okay, so, still ahead, kukumustahin natin ang lagay ng kalusugan ni Pope Francis 1 week and 1 day in hospital confinement. At makakausap natin mamaya si Father Jerome Siciliano ng CBCP sa pagbabalik po ng Afternoon Delight. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. We request the civilians to leave the vicinity of Camp Kramer immediately, Mr. President. That's why I come here in your orders, so we can immediately strike them. Alright, sound bites from 1986. Magandang hapon po muli. This is Afternoon Delight on One News. Ako po si Lourdes de Vera, kasama po si Miss Denise Tan. Now, here's a quick rundown of some stories on One News. The Health Department is launching an activity that aims to ramp up the anti-dengue campaign. The nationwide Search and Destroy Mosquito Breeding Sites kickoff event will be held at 4 p.m. today. The initiative, dubbed Alas Cuatro Contra Mosquito, is expected to identify and eliminate mosquito breeding grounds, which are critical in reducing the prevalence of the viral disease. The 39th anniversary of the EDSA People Power Revolution tomorrow will feature ceremonies, marches, and film screenings. Activities include a wreath-laying ceremony at the People Power Monument and a march from the EDSA Shrine. Film screenings like Isang Harding Papel and 11,103 will highlight stories from martial law survivors. For its part, the Aquino Center and Museum in Tarlac will reopen after a 2-year renovation to honor the Aquino family's legacy.
Pag-asa says that the northeast monsoon or amihan will bring cooler weather and light rains to northern and central Luzon this Monday. Cloudy skies with light rains are expected in Cagayan Valley, Cordillera, and Aurora, while Metro Manila and surrounding areas will have partly cloudy skies. Meantime, several areas in Visayas and Mindanao will experience scattered rain showers due to the easterlies. And former journalist Jay Ruiz has taken his oath as Presidential Communications Office Secretary. Ruiz pledges to combat fake news and vows to ensure that the public only receives accurate information about government programs. There was also a turnover ceremony at the Transportation Department. DOTR Secretary Vince Dizon formally takes over the helm from predecessor Jaime Bautista. And in other news, the Vatican reports that Pope Francis remains in critical condition but has had no new respiratory crisis. While blood tests of the pontiff are stable, early signs of mild kidney failure have appeared. He continues to receive high-flow oxygen therapy and remains alert, according to the Holy See office. Despite his condition, Pope Francis participated in a mass with caregivers at Gemelli Hospital on Sunday. Back here, Christian School Superior General Brother Armin Luistro told Money Talks with Kathy Yang that the Pope's health issue is, quote, a little more serious than usual. Pope Francis was hospitalized on February 14 for breathing difficulties and was later on diagnosed with double pneumonia. We know that the Pope's health has been really being challenged. And I don't think people realize that this is something a little more serious. Actually, when he was brought to the hospital, we know that he did that on his own accord with some egging from his doctors because he does not really focus on his health too much. He likes to meet people. He wants to go on these visits, and even on his wheelchair, he likes to meet them face to face. So he does not want to take so much time for himself and his health. People are getting really worried. A lot of prayers and a lot of talk about how much more can we support him. But that's really up to the doctors and his medical team. And at this point, let's bring in the Executive Secretary of the Episcopal Commission on Public Affairs of the Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Father Jerome Siciliano, who is also Director of the National Shrine of Mary, Queen of Peace, more popularly known as the EDSA Shrine. Magandang araw po, Father. Magandang araw sa iyo, Lord, at sa lahat ng mga nanonood sa inyo. Opo, kasama po natin si Miss Denise Tan. Okay, Father Jerome, base po sa naririnig po ng CBCP, ano ho ba dapat ang mindset ng entire Catholic population po natin, Father Jerome? No, number one, very much concerned tayo. Opo. So concerning yung naging condition ng ating Santo Papa. Pangalawa, syempre hopeful din tayo na masusurvive niya to. Doctors are taking care of him. Mm-hmm. And I think the Pope also is strong enough, at least yung kanyang will, power, ando doon din. But of course, in all practicality, kailangan din natin tingnan kung ano ang pwede maging resulta nito kung sakaling hindi siya magsusurvive. Opo. Father, at this point ho ba, impolite ho ba yung mga usapan tungkol sa possible replacement po, yung mga susunod po na mapipili po kaya? Or kailangan ho bang pag-usapan talaga? Well, I do believe na it's improper to talk about the replacement of Pope Francis. I think we'd rather focus more on praying for the Pope, hoping that one day he is going to get well. Mm-hmm. And of course, kung sakali man na mag-uusap tayo ng mga replacement ng magiging leader ng simbahan, saka na lang yan kung talagang kailangan ng pag-usapan. Mm-hmm. Father Denise Tan po, like you mentioned, napapag-usapan na siya, pero kasama nga daw po dun sa nasa shortlist is our very own Cardinal Tagle. What do you want to say to those people reporting these? And yun nga po, masyado bang maaga na ito inilalabas na agad-agad? What is your take on that? Well, I'd like to clarify that lahat naman kasi ng cardinal na papasok sa conclave, meron naman din silang possibility na ma-elect. Mm-hmm. In fact, hindi lang mga cardinal sa conclave ang pwede ma-elect. Mm-hmm.
if we're going to be canonical about it, kahit sinong pare pwede ma-elect Yes. para maging Santo Papa. Opo. Pero yung nga lang, in previous years, at least in recent years, ang laging na-elect naman dito ay yung miyembro mismo ng conclave. Mhm. And now, if you're asking me about the chances of one candidate or other candidates, well, sabihin na lang natin na it's going to depend more on what the Catholic Church needs. Opo. Palagay ko, yung mga kardinal naman doon sa conclave, alam nila yan kung ano pang kailangan ng simbahan at sino ba yung tamang tao para pamunuan ay yung simbahan para mag-respond, maging responsive doon sa mga pangailangan ng simbahan. Opo. Father Jerome, ibang klase po ang naging progresibo na mga reforms po supposedly na in-institute po ni Pope Francis, hindi ho mabilang, ano? Pero marami ho bang may concern ho, siguro pinagtataka lang po ng maraming kababayan, hindi ba posible na considering this is one of the toughest jobs in the world at sabihin natin na bakit hindi kaya makapili-pili ng medyo bata-bata naman kahit papano na Santo Papa? Well, yung ganyang mga pananaw, very pragmatic kasi yung approach sa pananaw na yan. Opo. But then, when the cardinals elect the next leader of the Catholic Church, hindi lang kasi yung pragmatic approach ang isinasaalang-alang dito eh. Mhm. So we always believe that that process of electing the new leader of the Catholic Church is always under the inspiration and guidance of the Holy Spirit. Opo. So there's the human factor of considering all the pragmatic considerations. But then again, the Holy Spirit is there, guiding and inspiring the electors. Opo. So kung sino man halimbawa mapipili natin dito, o mapipili nila, ng cardinal electors, then so be it. Palagay ko naman there's wisdom in whoever they are going to choose kung darating na yung araw na yan. Kumbaga, there's an may factor yon na beyond human intervention na. Kumbaga, no? Correct, Lord. Father, ano naman po ang epekto? What kind of impact does the Pope's illness have on the Jubilee Year of Hope programs? Well, yung mga programs naman ng Jubilee Year ay dire-diretso yan. Of course, may mga activities dito na kailangan siyang magpipreside. But then with this current circumstance that he is into, maaaring may kahalili na yung Santo Papa sa mga gagawa nito. Pero kung if we're speaking about the activities at yung iba pang flow of programs, tuloy-tuloy naman yon. In fact, ang dami-dami ng pilgrims sa pumupunta ngayon sa Vatican, sa Roma, bumibisita na doon. At kahit nasa hospital ngayon ng Santo Papa, tuloy-tuloy pa rin naman ang kanilang mga gawain. Babalik po ako doon sa human side, human factor po. Therefore, yung medyo, sabihin natin, some thorny issues po. Kunyari, kung ang naiupo ho ba ay, sabihin natin, medyo konserbatibo na Santo Papa, ano ho kaya ang posibleng yung gain supposedly na nakuha, nitong panahon po Pope Francis, ay maari bang ma-reverse? O pag sinasabi nila may mga Italiano daw na mas tradisyonal mag-isip, ano ho ba kaya ang pangitain, Father Jerome? Well, it's quite difficult to speculate and even premature to be thinking along that way. Ang point ko lang naman dito, hindi ito katulad ng parang election sa Estados Unidos na Democrat yung na-elect, palitan natin ng Republican. Yung Democrat, medyo liberal, palitan natin ng Republican kasi medyo conservative. Palagay ko sa simbahan, it's not actually like that. I told you a while ago that it's all about the issues confronting the Catholic Church. And if they see a cleric for that matter or a cardinal to be specific who they thought to be responsive to such needs, palagay ko they're going to that direction. So ayokong tingnan dito na conservative, liberal. Palagay ko we are just limiting our options to these two parang groupings. Wag naman. Ako tinitingnan ko na lang kung ano talaga kakayahan ng cardinal na may elect. Ay so be it. Alam yan ng mga electors, kilala nila kung sinong ina-elect nila. And of course, ulitin ko, nag-uusap-usap din naman sila kasi
meron din silang ginagawa na pagpipresenta ng mga issues, ng problema, ng concerns. So they talk about all these things and then they make a decision. Pero yung decision na yon, ulitin ko, hindi lang yon kumbaga human yung approach. Nagdi-discern sila, nagdadasal sila para yung kanilang decision ay na-legitimize ng Holy Spirit. Father, napanood niyo ba yung Conclave na pelikula? Hindi ko pa napanood ng buo pero yung mga snippets nito napanood ko. Yeah. Ang ganda sa tanongin siguro si Father Jerome kung alin doon yung nakabase sa katotohanan. O cambio tayo ng topic, partner. Father, alam naman Okay. natin na ano rin po, no, let's talk about something that's gonna happen here at home. Alam natin, kayo rin po ang rector ng Archdiocesan Shrine of Mary Queen of Peace o yung mas kilala nga na EDSA Shrine. Ano naman po yung mga activities na naka-line up para bukas, February 25, as it will be the 39th anniversary of the People Power Revolt? Okay, mag-backtrack muna ako ng konti kasi very important ito. No? Last night, Cardinal Joe Advincula was here to celebrate the Novena Mass and he led the prayer of entrustment of the country to the Our Lady of Peace. And I think that's very significant. Daming tao dito sa EDSA Shrine ginawa namin na i-entrust ang ating bansa at saka mga Pilipino sa pamamatnubay ng Reyna ng Kapayapaan, who is the patroness of the EDSA Shrine. Bukas naman, we shall be having masses. We have 5 masses. Yung 10 a.m. mass, dadaluhan ito ng ilang kawani ng Human Rights Commission. And then, yung concelebrated mass, which will be at 6 p.m., ito naman ay pamumunuan ni Bishop Broderick Pabilio, dating Apostolic Administrator ng Archdiocese of Manila, and now the Vicar Apostolic of the Vicariate of Taytay in Palawan. So basically, bukas ang aming magiging celebration ay spiritual, liturgical, away from the political. Because you know what, I'd like to emphasize that the EDSA Shrine is not here to engage in politics. EDSA Shrine is here to use the faith to evangelize politics. Kaya bukas ang emphasis namin, liturgical, sacramental, spiritual. Father, meron bang mga dumadating-dating pa dyan, mga pangilan-ngilan ng mga vloggers? Noon na... You know, every Friday, andi dito yung mga yan. Ito yung mga DTS vloggers. Pero nung sila ay finally pinaalis namin, nung lumagsa sila dito last November, ay halos wala na. Yung mga subsequent Fridays, hindi ko na sila nakikita dito eh. Saka, hindi ko naman in-employ. Ni-request ko na rin yung presence ng PNP to secure the shrine also. Pero, But I'm going to set this straight, Ang EDSA Shrine naman, kapag nag-communicate sila, nag-coordinate sila, at maayos naman ang kanilang mga gagawin, I give permission. Ang pagkakaiba lang, may mga grupo na katulad nung DDS group na basta-basta na lang pumunta dito. Sila yung nag-take ng initiative without coordinating with us, thinking that they own EDSA Shrine, which is very wrong. Ang EDSA Shrine, pag-aari yan ng Archdiocese of Manila. Maybe they're mistaken into thinking that yung EDSA Shrine ay kasama pa rin ng EDSA, yung highway, na public daw yan. Yung EDSA Shrine, hindi na public yan. Private yan, in a sense na meron nagmamayari Archdiocese of Manila, but public when it comes to celebration of the sacraments and the liturgy. Pero Father, paano kung meron naman mga gustong pumunta that would like to follow the process and the guidelines? Can you remind us kung ano po ba, that's steps that they have to take para po smooth at coordinated lahat with the vloggers? Well, it's good that you ask that question. If you recall, last January 31, meron ditong rally. Yung rally na yon, well coordinated yon. It was organized by the civil society, and then some of the clergy, and then some politicians also. So maganda dahil yun nga, nag-uusap kami. Ano bang gagawin nila? Sinasabi nila sa akin. So meron lang mga do's and don'ts. Yung don'ts, hindi naman pwedeng ando doon sila mismo sa stage.
sa ibaba mismo ng imahe ng mahal na Birhen. Dahil yung ilalim pa nun, ando doon yung simbahan. Kapag halimbawa nagkakagulo sila sa taas, dinig na dinig din namin doon sa baba. Altar na yun kung saan kami nagmimisa. And of course, usually, kapag sinasaloob sila ng simbahan, ang gagawin lang naman nila dito ay magdasal, dumalo ng misa, no political speeches, wala silang mga slogan na sinisigaw, hindi rin sila pwede magdala ng mga tarpaulin. So basta ando doon sila para magdasal. Hey, Ang Father, importante dito ay yung pakikipag-coordinate niya sa amin. Father, baka naman, okay, baka iniisip siguro ng iba na kayo ay pumapayag lamang sa mga grupo na medyo kaayon po ninyo ng pananaw, let's say sa politika, hindi naman po necessarily. Well, actually po, ang pananaw ko sa politika, hindi one-sided. Kasi nung naitalaga ako dito bilang rector ng EDSA Shrine, I know that I am going to accommodate all the different political spectrums. Very clear sa akin yan. Kaya ang number one nga sa akin, makipag-coordinate. Ang pagkakamali lang nung DTS noon, bigla silang lumusob walang coordination. Pero mali din na isipin na hindi sila pinayagan. In truth, andi dito sila for 5 days. Pinayagan namin sila kahit na medyo nababalahaw na kami dito. But it has to stop because yung aming mga schedule affected na rin. So kung halimbawa sasabihin nila na kasi yung pari dyan na may kinikilingan, wala po. Basta ang importante mag-usap tayo para maayos na may dadaos yung kanilang mga gawain. Yung iba pong mga grupo, andi dito sila, pero 1 day lang hindi nga 1 day, ilang oras lang. Kasi nga may pag-uusap kami, may coordination kami. Pero yung mga DDS vloggers na yon, entitled. So feeling nila kanila yung lugar, kaya pwede nilang gawin kahit na anong gawin nila. Sabi ko, it's a no-no. Medyo magpakita naman tayo ng respeto. So I think yun ang senaryo na dapat maintindihan ng publiko dito. Alright. Communication is key. Maraming salamat po sa inyong panahon, CBCB spokesperson at ang kapwa natin Tomasino, Tita Yes. Denise, Father Jerome Siciliano. Yun. Thank you, Yeah. Father. Thank you, Father. Yeah. Thank you then. Thank you. All right. So, moving on to another story, former President Rodrigo Duterte has criticized President Bongbong Marcos of laying the groundwork for a dictatorship to stay in power beyond 2028. The palace quickly shot down the allegation, and here is the report. Former President Rodrigo Duterte once again lashed out at President Bongbong Marcos during an indignation rally in Mandaue City, Cebu. In his speech, Duterte accused Marcos of following in his late father's footsteps, claiming he is veering towards a dictatorship. He alleged that Marcos has no plans of stepping down after his term ends. Mr. Marcos is veering towards a dictatorship. Mupusta ko sa inyo, dili na manaog pagkahuman sa iyang termino. Pareha na sa iyang tatay, magkagubot na punta. Ang iyang buhaton, mag-declare na po martial law. Pareho sa iyang papa. So, pag martial law, why election, siya na po imuilit. Iyang gamiton tong gibuhat sa iyang tatay. Hindi na po siya gid kakanaog. Maglisod na siya. Pero munang kamo makatilaw yun mo og gubot. In response, Executive Secretary Lucas Bersamin dismissed the accusations as baseless and absurd. He likened Duterte's statements to a hoax and a product of a one-man fake news factory. The COMELEC will weigh the complaints of vote buying against some candidates in the election. This is to ensure that these claims are not just fabricated to destroy reputations. The details from News 5 correspondent Mon Gualvez. Nakukulangan pa raw ang COMELEC sa nag-viral na larawan sa social media ng umano'y vote buying sa Benguet Province. Kahit kasi may logo at pangalan ng party list group ang pinamimigay ng membership ID na may tig-100 piso, hindi pa rin daw yan sapat.
Sapagkat napakadali maglagay ng isang pinrint na card, lagyan mo ng 300 piso at sabihin mo ito ay sa party list na yan. So unfair naman po doon sa party list na yon. Mas matibay daw sana ang reklamo kung may dagdag pang ebidensya gaya ng larawan ng mismong pamimigay ng pera o maghain ng affidavit na sila nga ay nakatanggap nito. Naunang binanggit ng COMELEC na sa pangunguna ng kanilang Committee on Contrabigay, agad na nilang ituturing na vote buying ang mga magreklamo kaugnay nito. Pero paglilinaw ng poll body, Paano kung gawa-gawa lang yon nung mismo mga kalaban niya para labang palabasin na kunyari namimili siya ng boto? isinabay naman ng COMELEC ang kanilang voter education campaign sa Panagbanga Festival sa Baguio City. Binabantayan nila rito kung may lalampas sa tamang sukat ng campaign poster sa mga pampublikong lugar. Aminado ang COMELEC, wala silang magagawa kung samantalahin ng ilang kandidato ang okasyon para mangampanya, lalo't campaign period na rin naman. Yan ay kahit nauna nang ipinagbawal ng organizers at ng Baguio City LGU yung mga tinatawag na e-politiko dito sa pagdiriwang. Isa sa sumakay sa float ang online personality at fourth nominee ng vendors party list na si Diwata. Pero git niya, wala naman daw nakalagay dito ng pangalan ng kanilang party list. Ay wala ako tinawi ang ito, di ba pang ikurot ko? Enjoy lang, enjoy. Experience and enjoy lang. May float din si re-election ni Senator Amy Marcos kasama ang ilang artista. Iba-iba naman ang reaksyon ng ilan sa presensya ng ilang politiko sa okasyon. Actually, sana wag kasi para mas ma-feel ng mga tao na yung festive ba, maramdaman ng mga bisita dito na walang politics. Para makilala sila ng mga hindi pa nakakakilala sa kanila, okay lang naman. Wala naman po sigurong masama. Well, this is Afternoon Delight on One News. We just need to pause for another break. And as we do that, we bring you the global headlines courtesy of the Associated Press. This is AP News Minute. Ukrainian President Vladimir Zelensky said he'd be willing to give up the presidency if it meant peace for his country and NATO membership. His comments seem to respond to recent suggestions from President Donald Trump and President Vladimir Putin that elections should be held in Ukraine. The FAA says an American Airlines flight from New York to New Delhi safely landed in Rome after being diverted due to a security issue. Israeli tanks have moved into the occupied West Bank for the first time in more than 20 years amid a growing crackdown on the Palestinian territory. Center-right opposition leader Friedrich Merz claimed victory in Germany's national election on Sunday after exit polls showed his bloc in the lead. And we're back. You're still watching Afternoon Delight. Thanks for staying with us. At dahil mag-aalas stress na, you know the drill. That thing na malakas ang dating. Ito na po, ang I saw the signs. Nagulat ako ron, Alright, nagulat ka ba ron? Today's edition, Tita D, what is? Animals and food with photos from our Afternoon Delight viewers. Silipin nga natin. Oo, ito galing kay Rainier Sagin. Ano yan? Ay, ano to? Makalapit nga. Walang caption, hipon! Ha? Oo. Hipon, yung langgam, tapos? inakyat nila. Yung mga antik daw ba yan? Lalaki nga, no? Inakyat sa parang poste. Grabe talaga yung mga langgam, ano? Oo. Okay. Pero paano kung may allergy sila sa ano? Sa hipon? Oo, sa shellfish. O di wala, maga sila mamaya. Di ba isipin mo, no? Paano sila nag-coordinate para hilahin yung ganyang kabigat? Next! Okay, next. Ito galing kay Muggsy Alcantara, ang caption, hanggang paglaki mo na yan. Oo nga naman. Oo nga. Uy, pero wag niyo bibigyan ng buto yung mga aw-aw, ha? O kasi minsan, pagkagat, lalo na yung mga chicken thigh. Ayun, oo. May matulis kasi yun. Minsan hindi nila nadadigest. O kung hindi nila makagat ng maayos, parang kutsilyo yun. Oo. Okay, ito naman mula kay Milet Rosete. Ang caption, Lord, sana po mahulog yung isa. Kaya siya ang cute. Oo nga, ang cute nga nito. Dadasal yung askal. Pork chop ba yan? Oo, no? Parang ano, Kasi wala pa lang, mamaya pa yan. May style dyan, aw-aw, ha? Kunyari, lusubin mo, tamaan mo yung poste. Pag nahulog, sa'yo na yon. Bawal ang hugasan. Hindi na mahugasan Ayun na nga. Ingat ka lang sa cooling. Style dyan, hindi pa
wala pang baga, patumbahin mo na. Ayun naman pala. Okay. Tinuruan yung aso eh. Kung may nakita po kayong ganyan, please send them to us at afternoonthelightON@gmail.com. Teka lang, alam ko wala na tayong oras pero nag-text yung mommy ko. Yung mga tumulong daw sa kanya to set up something in her clinic, si Mark Cerezo and Nico Cahigas. Thank you so much for helping out my Salamat po. mom. Thank you. Hello. Okay. Baka may palibreng cleaning pa kay mami yan. Wala naman. Ay, tignan natin. Masagot. Okay, that will have to do it for us this Monday, February 24. Thanks for watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po si Lourdes Vera. Enjoy the rest of the afternoon.